Morning. Nandito po ako ngayon sa Mount Olive Viewpoint. Kasama ko yung may-ari, si Hector. Ngayon, I will interview him and ask him some questions kung paano ito nagsimula, yung concept, yung kanilang negosyo rito, yung kanilang plantation. So, paano kayo nagsimula, Hector? So, ito sir, nag-start kami nung pandemic nun. Okay. So before pa nung pandemic, kasi ang sikat lang na tourist site dito is Sakura tsaka Northern Blossom. Okay. Ngayon, yung galing dyan sa Sakura, may mga iilan lang na isa-isa na umaakyat dyan sa taas. Hindi nila alam yun? Oo, hindi nila alam to, basta nakita lang nila. Na-discover lang? Aksidente lang. Okay, basta tumataas sila. Ngayon, pumupunta sila hanggang doon sa dulo. Ngayon, pagbaba nila, puro magaganda yung sinasabi. Yung sinasabi, ang ganda doon sa taas, mga ganun. So parang kumalat na. Word of mouth. Word of mouth. Wala pa, hindi pa yung word of mouth. Basta, ganun lang. Ngayon, nung nagka-pandemic, naisipan ni Daddy na bakit hindi namin try na lang na gawin tourist site ito, sabi niya. Okay. So, yun. So, yun, kami yung nag-operate dyan kasi hindi yan ganyan nun. Talagang bato-bato siya. So, siya mismo yung nag-riprap dyan, kinabit yung tapos nagtanim sila mama ng yung mga bulaklak, konti lang, gano'n. So, yun. Pero let me ask you, nung araw ba, ito ba'y talagang taniman na? Hindi pa? Farm ito, as a farm. whole. So, na kami lang talaga. So, kung ano yung nakatanim dyan, yun na yun? Yun na yun, oo. Tanong ko pa sa'yo, anong laki nitong area nito? Ito how big is this? Ilang hectare ito? 2.5. 2.5 hectares. Kasing laki nung nataniman sa Northern Blossom ng bulaklak. Okay. Ano ba yung Northern Blossom? Parang... flower farm yun talaga. Owned by Ma'am Ganayan. Yun. Siya talaga is, pangkabuhayan niya talaga bulaklak noon pa. Pero hindi siya na ganun nag-start. Nag-start din siya as a simple farmer. Pero hindi campsite yun? Hindi campsite. Walang 360, walang overlooking doon? Hindi overlooking. So doon talaga, kung mahilig ka sa bulaklak, yun, flower farm. Yun. So dito naman sa Mount Olive, so overlooking view tayo. Saan ang galing yung pangalan na Mount Olive? Mount Olive is dati pa yan? Matagal na to. Nung mga pa kalululuhan namin. Na kinuha yan, na-derive yan sa mga native term namin sa mga parrot noong unang panahon. Mga native na parrot na naninirahan dyan sa taas. Kasi doon, matatayog yung mga pine trees noon dyan. So dyan sila, yung mga ibon na yan. Habitat? Oo, doon. Ngayon, awanan, ibusan? Ubus na, kasi putol na yung mga pine trees na. Wala na silang babahayan. Oo. Yan. So, ikaw ba, were you born here? Dito ka pa pinanganak? Dito ako. Ito mismo, dito sa lugar nito? Dito ako lumaki. I see. Oo. Native talaga kami dito. Alam mo ito, napanood ko lang sa YouTube to, no? Kaya, sabi ko, kasi ako, camper, vlogger. Marami din ako pinupuntahan. So, actually, itong punta ko dito ngayon sa Mountain Province, 4 ang susuyurin ko dito. Galing na ako ng Lake Tabeo, tapos dito sa... Doon yung una, tapos second. Oo, sa Lake Tabeo. Grabe doon, no? Anyway, tapos dito, tapos sa Pug-o. Pug-o Viewpoint sa Sagada. And then, pupunta ako doon sa yung sa House of Soul. Yun talagang camping area, maraming pine tree doon. Oo. So ano mga produce niyo dito? Ano mga mga repolyo, strawberry, anong as a whole kami kasi so Benguet is yung salad bowl of the Philippines. Okay. So dito nang gagaling lahat ng mga highland vegetables na binibili niyo sa inyo. So repolyo, patatas, cabbage, carrots, etc. Lettuce. Yeah. Broccoli, paborito niyo. Broccoli. Oo. So, ibig sabihin, hindi lang sa Trinidad Valley ang strawberry, kahit dito... As a whole, Benguet, hanggang sa Mountain Province pa. Okay, pag sinabi mo Mountain Province, what comprises the Mountain Province? Yun lang, hindi ako maalam. Okay, anyway, kasi ako, history major ako, pero alam mo, ang hirap nga sa atin kung minsan, yung sariling atin, hindi natin na-discover. Oo, marami tayong magaganda mga tanawin dito sa Mountain Province. So, ito, part of the Cordillera to. Doon, sa Kibungan, Kapangan, Sablan, Tublay, Itogon, Tuba, tapos Bukod, Kabayan, and then yung Kabayan, doon kami galing Okay. So, Cordillera lahat to? Cordillera lahat yun. No? So, under barangay, ito pala, ang Mount Olive ang highest peak ng barangay Paway. 2,700? 7,900 feet above sea level. Ito? Or 7,900 feet. So, feet or not meters, feet Oo. May butalyon na konti. Inilis ko lang. 7,956 or
2,407 meters above sea level. Kaya malamig. Oo. Pero lahat dito, Hector, malamig talaga lahat dito. Malamig So ibig sabihin, pati yung mga nearby municipalities dito. Obviously, the higher you go, mas malamig. Mas malamig. Oo. Actually ako, nag-enjoy ako dito. Sa totoo lang, medyo kagabi, ako natulog ako sa loob ng pick-up. Yung kasama ko lang ang nandun sa tent kasi parang kagabi, parang napakalamig. Oo, so siyempre hindi naman tayo sanay sa lamig kahit naka-doble-doble na tayo. So ako naman, anyway, I can sleep kahit sitting down. So this is a very nice place. Pag meron kayong time, pumunta kayo dito. Napakaganda. Sumikat lang yung camping dito kasi dahil kay J4 Adventure. Napanood ko rin yun. So, ang main talaga namin is ito, day tour with an entrance fee of 100 per head. So, pero yun nga, sa mga gusto mag-camping, yung may mga gusto lang talaga, welcome kayo dito. So, nakita nyo naman na sa page. Hanapin nyo yung page dito and then tingnan nyo yung mga post doon. So, 350 per head ang camping fee natin. So, Parking, per head yun. How much the parking? Pag car camping, parehas din, 350. Pero may parking fee tayo na 150. 150? 150 Every day? Per night. Every day yun? Every day. Yan. Anyway, I came here as a camper and as a vlogger. Once I finish editing my video, I will upload it to YouTube and then you can see for yourself kung anong itsura dito. Okay, would you want to add anything else before we conclude this interview? Wala ka ba gustong dagdag? Ano lang, paki-follow na lang yung page nito. So, tapos si Kuya. So, okay. Si Villanueva Vlogs. Yan. Okay, saka Charlie Villanueva Vlog sa YouTube. Okay, maraming salamat sa inyo. Okay.
Kumusta kayo? Eto, nandito kami ni Christian. Galing kami ng Mount Olive Viewpoint. So, ang destination namin bukas, in our third leg ng adventure namin, House of Soul sa Sagada. Actually, nagpunta na kami sa Lake Tabeo, tapos sa Kabayan Benguet, and then andito kami ngayon sa Atok Benguet sa Mount Olive Viewpoint. So ngayon nagpunta muna kami sa isang transient house para makapagpahinga ng isang gabi at para naman makatulog sa kama. May double deck dito, may CR, may hot water. Ayan. Kasi siyempre after a while na natutulog kayo sa tent na may hampas ng malamig na hangin at talagang napakalamig na panahon, papahinga muna kami dito. Ito, nakikita nyo, actually bumili nga ako ng mga additional supplies, groceries, kasi hindi ko na-estimate. Mukhang kukulangin yung pagkain namin sa camping. Ayan, bumili ako ng bigas, ito, maling, sardinas, alam mo na, comfort food, yung mga basic na pagkain. Oo. So, actually, dito sa Lake Tabeo, Christian, ilan bang temperatura doon sa Lake Tabeo? 9 degrees. Ha? Umabot na 9 degrees. Oh, umabot na 9 degrees sa Lake Tabeo. Super lamig. Ang problema doon, napakalakas ng hangin. Siyempre, pag malamig ng ganyan, para ka nasa loob ng refrigerator, tapos babayuhin ka pa ng hangin, doble ang hirap, ano? Tapos, ito naman, dito sa Mount Olive Viewpoint, which is 7,900 feet above sea level, napakalamig din, nasa 9 degrees din. Although, hindi kami nag-camp dun sa summit, dun lang kami sa baba, car camping kami, naka-tent din kami, pero napakalamig din, no? Actually, kagabi nga, dun ako natulog sa loob ng pick-up. Ito naman si Christian, nagtyaga dun sa loob ng tent, ayaw naman niya sumama dun sa loob ng pick-up. Bata to, kaya niya. Okay, so, ayun, ito yung aking konting salaysay sa aming biyahe dito sa Mountain Province. Ayan. So, ito yung aming pangalawang nalakaran, napuntahan dito sa Mountain Province. Bukas, ang aming rota ay House of Soul dito sa Sagada. Pagkatapos naman doon, pupunta kami ng Pog-o Viewpoint na meron din 360 degrees na tanawin. Diyan din sa Sagada. So, from House of Soul, which is in Sagada, ipaplat na namin sa Google Map yung direction ng Pog-o na viewpoint. So, hanggang bukas ulit. Salamat sa inyong panonood. Ito, kakain muna kami ng hapunan, tapos magpapahinga na rin para bukas naman ng umaga, aalis na kami. Okay, maraming salamat sa inyo. Hello, ito ako ulit. Meron lang akong gustong i-share sa inyo, sa inyong mga fellow vloggers, campers, and in general, kayong mga viewer, no? In the future, just in case. Katulad ng nasabi ko sa akin sa salaysay kanina bago kumain. Galing kami ng Lake Tabeo. Alam naman ng lahat, kasi ngayon lang kami nakapunta rito. Actually, gusto namin pumunta rito even earlier, kaso fully book yung lugar. So, kami ni Christian, yung aking alalay, we found the time to take this 4 campsite adventures. Itong panahon ng April. So, eto nga, alam naman natin, yung mga may alam na, at yung mga nakapunta na ng Lake Tabeo, na napaka-tarik ng daan papunta dyan. Meron pa dyan ang mga one lane, at saka ang mga kanto dyan, puro blind. So, pag sapit mo sa kanto, sabay siko, right angle, pataas pa, mga 45 degrees, parang ganun eh.
bubusina ka para yung kasalubong, alam na may kasalubong, which is ikaw. So, okay. Nung natahak na namin yung sigsag dyan, papuntang Lake Tabayon na puro napakatarik talaga. Ardi na kami sa campsite namin. Ngayon, ang problema dyan, pag-uwi na naman. So, pag-uwi na naman dyan, konti na lang akitin mo, pero puro pababa naman. So, ang sistema dyan, para yung preno mo hindi umusok o hindi mag-init, mag-engine brake ka. This is appropriate talaga pag naka 4x4 ka. Kasi ang gearing ng 4x2, kunyari palusong ka, ilagay mo sa segunda, mabilis pa rin ang daos-dos nun. Because the gearing of a 4x2 is spaced out. Malaki ang spacing ng gearing. Whereas ang 4x4, medyo dikit-dikit yan eh. Naka-tersyera ka na, umi-engine brake pa yan. So, ito ang nangyari. Nung nandun kami sa Lake Tabayo, tinanong namin yung may-ari, paano pala pumunta ng siyempre, taga rito yun, hinihingi namin ng advice niya. Paano ba pumunta ng Mount Olive Viewpoint sa Atok? Sundan lang ninyo yung well, okay, sinasabi nga, yung Google Map. Pero, ang kabilin-bilinan, wag daw dadaan doon sa shortcut. Kasi from Lake Tabayo, may shortcut na papuntang Mount Olive Viewpoint. Ang sabi kasi nung may-ari ng Lake Tabayo, napakatarik, rough road pa. Okay, so umalis na kami. Nung binabaybay namin yung sigsag, alam mo naman sa bundok, puro sigsag yan. Pero banayar. Moderate lang. Sabi nung alalay ko, kasi siya may hawak ng Google nasa telepono siya Ako nagmamaneho. Sabi niya, sir, kanan dito, kanan dito. Saan ka ako? Dito, kanan na. Actually, yung kakananan namin, nasa right side namin, no? Masyadong sharp ang pagkanan. So, bebelo ka pa, lolobo ka pa, para makababa doon sa kakananan. So, ang ginawa ko, nilampasan ko talaga. No? Nilampasan ko, tapos, I said to myself, mag-u-U-turn na lang ako. Since yung kali makitid, well, sa lubong kaya naman, nag-U-turn ako, tapos bababa ako doon. So, now, yung aking kinaliwaan, it's on my left side, yung daan. Basta ito, sabihin ko sa inyo, meron kayong dadaanan na tulay na bakal. Okay. Yun na pala yung shortcut. Hindi namin alam Basta doon kami tinuro. So, sinundan namin. Eto na. Nandun na kami sa shortcut. We are already traversing that path. Ngayon, sa itsura pa lang sabi ko, bundok to pero kami mga nakakausap ng mga locals. So, papara ko, tinatanong ko, boss, ito ba yung papuntang Mount Olive sa Atok Benguet? Puro oo. So, to make the story short, yung daan na yon na napakatarik, hindi ko alam, siguro 45 degrees, nakatingala ka na Habang tumatakbo ka, hindi mo nakikita yung harapan kasi the nose of the pickup is facing heaven already. Napakatarik. O di ang sistema niyan, naka L4, low gear, segunda. Kung minsan nga, pag ako nabubulaga doon sa Siko, nagpe-premiere ako pero bihira, normally second gear. So ito ang senaryo, no? Siguro, ang tansya ko doon, kasi ang sabi ni Christian, yung alalay ko, more or less 90 plus kilometers. Okay? Going to Mount Olive. Ang baba mo doon, Halsema Highway na. Pero, more or less siguro 50-55 kilometers, all uphill. Either, basta 45 degrees, matarik yun. Wala ka makikita. Walang bahay, bundok lang. Napakakitid ng kali. Hindi ka na pwedeng umatras. Hindi ka makaka-atras, hindi ka makaka-U-turn. So, ang na-encounter ko doon, may konting semento, may konting rough road, at meron siyang, ito yung tinatawag na tire pot. May dalawang semento na
tadaanan ng gulong mo. Ang gitna, lupa. Yung iba, malalim eh. Etong mahirap dyan. Pag kurbada mo na siko, siguro, hindi ko alam, parang 90 degrees. Pero mo, 45 degrees ang tinatakbo mo. Biglang sisiko ng 90 degrees, biglang pataas. Halos hindi nakasumayad yung gulong dahil masyadong abrupt yung grade ng lupa, no? Hindi lang siya pa ganon, uneven pa. At ito nangyayari. Pag na-chepo ka doon sa tire pot, yung dalawang semento na ginugulungan ng iyong tire, pag bigla mong kurbada doon, malalaglag yung dalawang gulong mo sa likod. Siyempre, ang sinushoot mo doon, yung nasa harapan Okay? Ngayon, sa haba ng wheelbase ng pickup, yung dalawang gulong mo sa likod, siguradong bumabangketa or nalalaglag doon sa lupa. Ang masasabi ko lang, pag naka 4x2 kayo, huwag kayo dadaan doon. Siguradong either mamatayan kayo ng makina or mabalahaw yung likod ng gulong. Hindi nyo maiiwasan, talagang dadaanan nyo yun medyo delikado. Pag ikaw umatras doon, hindi ko alam kung ano mangyayari. Or namatayan ka ng makina, or kumamot yung gulong mo na walang traction. Kami, dahil naka 4-wheel drive, yung likod, nababalahaw, pero yung harapan kumakamot, nadidinig ko So, thank God, nakarating kami sa aming destination. Eto na, so, napakahaba kasi talagang yung puro bundok walang bahay. So, pag may nasasalubong kami, buti, wala kami nasasalubong na sasakyan. Ang nasasalubong namin, motorsiklo ng mga lokal. Siguro, doon dumadaan. Ang pag tinatanong ko, dito ba ang daan papuntang Mount Olive Viewpoint sa Atok? Puro yes. Pero hindi matapos-tapos ang paakyat. Kasi ang siko dyan, yung right angle na babalingan mo, it's either on the left or on the right of the vehicle. Basta puro ganyan. Puro 45 degrees halos. May single lane, may double, pero basically all single lane. Rough road, comprised of rough road, a little cement, and tire pot. So, warning ko lang sa mga pupunta ng Lake Tabeo, kasi kahit naman 4x2 nakakapunta dun kaso nga lang, baka mamaya pumunta kayo ng Mount Olive or pumunta kayo ng Halsema Highway, shortcut po yun. Makikita nyo, doon pa lamang sa Bukanan, pagbaba nyo ng bundok, may tulay na bakal. Pag nakita nyo yun, umatras na kayo, wag na kayong tumuloy. Kasi once nakapasok kayo doon, point of no return, makikitid ang kali, hindi na kayo makakatras, dadaos-dos kayo, at delikado. Yun lang ang payo ko. Advice ko lang sa mga pupunta, no? Ito, payong kapatid. Delikado talaga. Bagay talaga yun sa 4x4. Especially kung gamay na gamay nyo. Ang dala ko 4x4 is manual. Hindi siya automatic. So, mas sanay ako sa manual Oo. So, yun lang po. Advice ko lang. Other than that, okay naman. Nung pagbaba na ng Halsema Highway, ilang kilometro na lang. Doon na kami sa Sakura, yung parang isang lugar doon. Parang tapos andun na yung heist place. Malapit na sa Mount Olive Viewpoint. Oo. Actually, isa pang reminder. Pag nag-Google Map kayo, habang tumatakbo kayo, yung sasakyan nyo may parang icon na na kotse. Pag may nakita kayong dalawang kaling ganon, i-expand nyo. Para makita nyo kung saan talaga kayo pupunta. Kasi dyan sa bundok na dinaanan namin, pag hindi mo siya minamagnify, dire-diretso kayo, baka mapuntahan yung kalye, mali. Kasi may mga branches yan may mga sangay. So, i-expand nyo, makikita nyo talaga yung direksyon ng kotse kung saan kayo itinuturo kung pakanan, pakaliwa, ganon. Delikado kasi once na puntahan nyo yung maling kalye dyan, paakyat din yun, mahirap umatras. Baka hindi kayanan ng preno. Lalo na kung 4x2. Kahit 4x4. Yun lang ang payo ko sa inyo. Kasi, ewan ko kung meron na nakadaan dyan from Lake Tabeo, pumunta ng Mount Olive, pinadaan ng Google Map sa taas ng bundok.
talagang napakatarik eh. Biro mo, doon kami pinadaan. Pagbaba mo, highway na kagad. Hindi ko alam kung... Pero napakagaling ng mga gumawa ng daan na yun. Kaso, talagang, it was engineered correctly. But, of course, because of the altitude, masyado siyang steep. So, ang description ko doon, steep and dangerous. Pero thank God, nakaraos kami. Yun lang po. Anyway, napapansin nyo, April ngayon, may kandila dito sa lamesa. Dito kasi sa may Atok, Benguet, napakaraming langaw. There are a lot of flies now because marami dito mga plantation. It's because of the fertilizer, no? Mga organic kasi dito. Kasi yung mga ipot ng manok, linalango talaga yon, no? So, hindi maiiwasan kahit sa pumunta rito, kahit dun sa Mount Olis, kahit dito sa ibang lugar like yung highest place, no? Ang daming langaw. So, well, to medyo augment the proliferation of flies, meron kaming kandila dito habang kumakain. Yun lang. Kaya sinasabi nila pag May daw, marami daw langaw. Pero ngayon pala, I don't know if it's the planting season or the harvest season or the mid-season. Basta ang dami pong langaw. So, yun lang po. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay. Thank you.